Kung sakaling makita niyo si Kapitan sa gitna at madilim na daan, tinitignan ng mga tala sa malawaan, o tala kay sarap mong pagmasdan. Sa bawat pagpikit ng mata ko, kwento pa rin natin ang aking binabalik-balikan. O wag kang tumingin ng ganyan sa akin. Wag mo akong kulitin, wag mo akong tanungin. Hey guys, I'm John Paul Espinosa, the author of Don't Look Back. Tabingi, okay. Ito daw, tabingi daw to. So yun, dito nga pala yung tropa ko. Pinaka-best friend ko yan, pare. Si? Yo. Ako si Dino. Dino. So Dino, napanood mo na ba? Napanood. Nabasa mo na ba yung Don't Look Back? Oo, tapos kaya basa. Sige. Pwede ba magtanong? Sure. Ano yun? Nagtatanong na nga ako, di ba? Sige. God damn. Okay. How did you feel when you reading the vlog? Nalungkot ako para sa'yo, bro, kasi, yung about sa poem na yun, ewan ko kung fictional o non-fiction siya. Kasi, ewan ko lang parang nafe-feel ko kasi parang true story siya. Ayun. True story, which is correct naman, kinda. So, yun. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Promote mo, watch yung Don't Look Back. Watch tuloy. Basahin yung Don't Okay Look guys, basahin niyo yung Don't Look Back. Huwag ka titingin sa likod. Back. Hindi tingin sa likod. Wala naman tao sa likod. So, meron pa ako isang constant. I'm here with Ako si Sebastian. Sebastian. Okay. Acoustic daw kami dalawa, guys. So, Sebastian, nabasa mo na ba yung vlog na ginawa ko? Oo, nabasa ko yan. Naano ko pa nga yan eh. Panood ko pa yan sa utak ko kasi. Napanood? Oo, habang binabasa ko, nabivisualize ko. Kumbaga, nababasa ko at papanood ko, ganun. Grabe naman pala ako. Sobrang lupit ko magsulat. Kita niyo yan, guys. So, sobrang lupit ko magsulat. Nabivisualize nila yung mga nangyayari. So, yun yung mga isang traits of good author. Galing. Oo, idol Kumbaga, na kita. Binabasa mo, pero na-imagine mo yung nangyari. So, parang nadadala ka doon. Oo, tama. Grabe. Pagbubuhat ng upuan sa sarili. So, yun. How did you feel when you read the whole story? Naramdaman ko, sobrang relatable siya. Lalo na doon sa dulo talaga. Ano ba yung dulo? Ano talaga yung, ewan ko, di ko na matandaan yun. Sige, sabihin ko yung dulo. Basta parang music ba na ewan. Tama ba? Sa image ba yan? Sa inyo. Yung pinaliwanag ko kung ano yung title? Okay. So, maganda yung dulo ng story. Yung pinaliwanag ko yung title kung bakit siya Don't Look Back. So, basahin nyo na lang, guys, so para malaman nyo. So, thank you, Seb. Thank you. Cheers sa Mark. Uy. So, ASMR. Okay. Next. Ito ba? Isa akong tropa. Ito. Parehas kami nakasalamin. Yun. Si Benjamin Felicitas. What's up, guys? Hi. So, Benj, siguro naman nabasa mo na yung Don't Look Back, right? Siyempre. Solid. Thank you Solid support, naman, bro. Solid. So, how did you feel when you reading the story? Okay. Well, nakaka-relate siya kasi naramdaman ko din yung mga paghanga sa babae. Yung simpleng pasulyap-sulyap, yung simpleng panghirit. Mga Hokage moves ba? Uy, diba? Hokage moves, di ba? Yung pasimpleng pang-impress sa babae tapos in the end, di naman pala magiging kayo. Or yung simpleng mga gawi mo na mala ninja pero hindi naman pala kayo magtatagal. So, Sakit nun. yun nga, masakit talaga pero in the end, reality is reality. You need to face it nga naman, di ba? So, parang for you, ano yung pinaka-relatable na part dun sa story? Relatable. If meron. Of course, yung kasi nabanggit mo doon in your in your little writing is na nagiging mundo mo siya.
Tapos, Okay, gets. you have to face the fact na kapag naubos na yung oras nyo sa mundo na yun, is wala heartbreak di ba? And yung simpleng taong naging mundo mo na yun is mawawala din parang bula. Sakit Yun, nun, doon pre. ako nakarelate talaga. Pero actually, kapag nasaktan ka naman sa minamahal mo, ibig sabihin, totoo yun. Totoo talaga. Yeah. Okay. Thank you, bro. Thank you, bro. Of course, of Appreciate. course. Bye-bye, guys. Hey everyone, it's us, JP Espinosa, I'm Talagood. and I'm Matthew Esconde, and we're going to be interviewing JP about his vlog. What inspired you to share your story? Siguro, share ko yung story ko based on my personal experience and kaya siguro mas maganda siyang masulat ko kasi yung mga sinulat ko doon is totoo and based yun sa mga naramdaman ko in the past experience ko. So, yun. What were the challenges you faced when you wrote your blog? The challenges I face when writing that story is yung quick transition kasi kung makikita nyo dun sa story ko, super bilis lang ng mga pangyayari. Like, first, yung writer dun is masaya. Then, in the middle of it, na-inlove siya sa crush niya. And then, after nun, naging sila. Then, in the end, nag-break sila. So, ayun siguro yung pinakamahirap pinaka-challenging ko for me kung ano yung gagawin ko para ma-transition ng ganong kabilis yung mga emotion. So, dun sa mga sinulat ko dun, ang goal ko is paglaruan yung emotion ng mga reader. So, kumbaga, mixed emotion para mas entertaining and mas makita ko kung good author ba talaga ako. So, feel ko nakatulong rin yun sa parang healing stage ko dahil syempre sobrang broken nung pagkakasulat ng And you were able story. to vent it out. through Yeah, writing. yeah. Something like that. So, yun. Siguro mas na-relief ako nung nabasa ko na, uy, gawa ko pala ito. Grabe. Kahit na medyo nalulungkot ako dahil binabasa ko siya kasi based on my story. Pero masaya ako dahil natapos ko siya ng isang masterful piece. I mean, we did enjoy your vlog, right now. So, Yeah, we did. did you read my book? You guys should check out JP's vlog. It's in his Facebook. Okay, thank you, JP, for letting us interview you. Thank you for your insights about your vlog, and yeah, we really feel the emotion you put into it. Yeah. Here, bro. So that's all. That's all, all. guys. Don't look Bye. back. Don't look back, guys. Don't look back.